Luto naman tayo ngayon ng sinantulan. Iyong ingredients nga pala nito ay ilalagay ko na lang sa description box. Ang pinakauna natin gagawin dito ay balatan ang mga santol. Tatanggalin natin ang mga buto nito at kakayurin. 4 nga pala ang ginamit kong santol dito. Ito ang gagamitin kong pangkayod. Itong harap kasi nito ay walang tigidig, parang mga dot-dot. Kaya itong likod ang gagamitin ko. Simulan na natin. Nga pala, sobrang time consuming nito kaya kailangan ng mahaba-habang pasensya. Pagkatapos nating kayurin ang mga santol, ay ibababad naman natin ito sa tubig na may 1 kutsarang asin. Kailangan itong mababad sa loob ng 30 minutes to 1 hour. Habang binababad natin ito ay maghahanda na ako ng ibang sangkap. Gumamit ako dito ng 5 pirasong hipon na tinadtad ko ang laman habang iyong pinagbalatan ay itinabi ko. Traditionally, alamang ang inilalagay dito. Pero ayoko nun kasi sobrang alat. Next naman ay ang baboy. Nati-hati ko ito sa maliliit na peraso. Pagkatapos nito ay pakukuluan ko ang baboy for 2 minutes. After that, papalitan ko ang tubig nito. Isusunod kong ilalagay ang balat ng hipon at 2 pinch of salt. Hahayaan ko itong kumulo hanggang lumambot ang baboy. At kapag malambot na ang baboy, ay kukunin natin ang sabaw nito at ilalagay sa mangkok at itatabi. Kailangan natin ito mamaya. Next, hahalu-haluin ko ito hanggang mag-golden brown ang baboy. Next naman ay igigisa ko na ang sibuyas at bawang. Kapag medyo golden brown na ang bawang at sibuyas ay ilalagay ko na ang tinadtad na laman ng hipon. Next ay turn off muna natin ang electric cooker para bigain ang mga ibinabad kong laman ng santol. Huhugasan ko ito sa running water at syempre gumamit ako ng strainer. At ito na ang aking napigang santol. Next, buksan ulit natin ang electric cooker para ituloy ang pagluluto. Naglagay ako ng maraming suka para hindi agad mapanis ang aking lulutuin. Next naman ay ang asin at hinalo-halo ko ito. Inilagay ko ang kinayod na santol at ikalawang piga ng gata. Next naman ay sili. Pwede din namang wala nito pero traditionally, meron talaga. Ibinuhos ko na rin pala dito ang kalahating sabaw ng pinagligaan ng baboy at balat ng hipon. Next naman ay ang paminta. Tatakpan ko ito hanggang medyo matuyo na ang inilagay kong gata. Umabot nga pala ng 20 minutes ang pagpapakulo ko dito bago ko ilagay ang kakang gata o ang unang piga ng niyog. Hahalu-haluin ko ito at tatakpan muna pero mayat maya ang paghahalo nito Dito, maglalagay ako ng kalahating kutsarang asukal at 5 tablespoon of vinegar at ang natirang sabaw kanina. Hahalu-haluin ko ito at mag-aantay ulit ako ng another 40 minutes bago ko i-turn off ang electric cooker. Kung mahaba-haba naman ang pasensya nyo, pwede nyo itong lutuin hanggang sa magmantika. Pero sobrang tagal nun kaya pwedeng ganito din. At sa wakas, ayan na. Meron na tayong sinantalan. All in all, 5 hours ang nagamit kong oras mula sa pag-prepare ng ingredients hanggang sa pagluluto nito. Sobrang tagal din talaga. Kaya tara na, kain na tayo.